Ganito na rin ba kaumbok at kakinis ang inyong puto cheese? Kung hindi pa, tara panoorin niyo ako paano ko gawin yung aking bestseller na puto cheese dahil may pa-order ako ngayon. Sa isang mixing bowl ay maglagay tayo ng 4 cups ng ating tubig. Pang 50 pieces to sa long styro. At pagkatapos ay maglalagay tayo ng 1/2 cup ng ating white sugar. Then, ilagay natin yung ating condensed milk na pandan flavor. Ubusin natin yung 1 can. Then, mag-add tayo dyan ng 4 tablespoon ng ating vegetable oil at 2 large egg. Maglalagay tayo ng green na food coloring dahil maputla yung ating pandan condensed milk para naman gumanda yung kulay ng ating puto cheese. At haluin natin ng maayos yung ating mga wet ingredients tapos para matunaw din yung ating asukal. Then, maglalagay na tayo ng ating dry ingredients. Maglalagay tayo ng 4 cups ng ating all-purpose flour. Haluin muna natin bago tayo maglagay ng ating baking powder para hindi ma-overmix at maganda yung alsa ng ating puto cheese. Huwag masyado overmix, yung hindi pa gaano halong-halo. Tapos saka na tayo mag-add ng ating 4 tablespoon ng ating baking powder. Make sure lang mga mi na hindi pa expired yung inyong nilagay na baking powder dahil isa rin yan sa sanhi kaya hindi umalsa ang inyong mga puto cheese. Mas magandang gamitin mga mi yung kalumit na tig 1 kilo or nasa sachet yung sa pouch. Mas maganda gamitin yan para sigurado na aalsa yung ating puto cheese. Sayang naman yung ating masangkap. Huwag masyadong overmix mga mi para maganda yung alsa. At pagkatapos ay salain natin para maging maganda, makinis ang resulta ng ating puto cheese. Dapat ganyan yung consistency ng ating mixture. Hindi masyadong malabnaw at hindi rin masyadong malapot. Dapat tamang-tama lang. At isa din to mga mi sa pinaka-importante sa pagpapahid ng oil. Gumamit kayo ng tissue, lagyan nyo ng oil at saka nyo ipahid sa inyong mga molder para hindi masyadong madaming oil para pag naluto, hindi siya parang nakangiwi kasi nasobrahan sa oil. Pag nasobrahan sa oil, yung gilid niya parang nauunang umalsa kaysa sa gitna. Then, naglagay ako mga mi ng cheese. Yung gamit ko dyan ay yung deli queso. Tapos, steam lang natin yan mga mi ng 12 minutes. Make sure lang na kumukulo na yung ating steamer bago natin ilagay yung ating mixture. Sa uling ako nagluto, tamang-tama lang yung lakas ng apoy niya. Kung sa gas naman kayo magluto, ay medium fire lang mga mi. Ayan na mga mi, after 12 minutes ay luto na siya at maganda yung kanyang umbok. Tapos, isinalang ko na rin yung ating pang second batch. Ayan na mga mi yung resulta, diba? Napakaganda ng alsa, napakaganda yung pagkakaluto natin. Napakakinis mga mi at maganda yung kanyang umbok. Napaka-perfect ng ating pagkakagawa ngayon ng ating puto cheese mga mi. Kaya kung gusto niyo matuto mga mi, sundan nyo lang yung aking recipe. Madali lang naman gumawa mga mi, basta tama yung inyong mga sangkap, tama yung inyong pagluluto. Ayan mga mi, napaka-fluffy niya, napakabango mga mi dahil sa pandan na condensed milk. Ilang beses na ako nag-upload kung paano ko gumawa ng aking puto cheese mga mi para naman matuto kayo kung paano ko gumawa. At isinishare ko sa inyo yung mga ginagawa ko para naman ma-inspire kayo. Isa to sa order sa akin ngayon. Marami akong pa-order ngayon. Bake mac, tapos yung ating pansit, tapos kuchinta. Ayan na mga mi, ang ganda niya, diba? Oh, kaya try nyo na. Nag-add pala ako mga mi sa ating mixture ng 2 sachet ng ating powdered milk. Ayan na mga mi, ang ganda, ang kinis, ang ganda ng umbok. Malapit ang Christmas, kayo nang gumawa.